Okay, so gawin na natin ang reading mo. Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 17, 2026. Okay, tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. And gusto ko munang magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito. And mahanap mo my dear kung ano man yung iyong hinahanap dito sa ating channel. Or maiprovide ko yan my dear, no? Sana na iproprovide ko. Okay? Sa mga interesado po sa ating private reading, nasa description box down below my dear yung mga details, information, lahat ng mga kinakailangan mo my dear para po makontak ang inyong lingkod. Huwag po mahiyang mag-message. Libre lang po magtanong. Okay? Libre lang po mag-message, magtanong. Okay, so let's go na tayo my dear. Earth sign. Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. Tingnan natin. Okay, cut na natin into 3. 1, 2, 3. Let me see. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Anong meron sa araw na ito? Let me see. Oops. Ay! Three of Sword. Teka nga, tingnan natin bakit meron kang Three of Sword. Why does the sun... Okay, the Ten of Pentacles. Tinamaan na naman. Family, friends, and relationship. Actually, relationship and family lang ito. Kasi Ten of Pentacles, my dear. Okay, so may nangyayari sa loob ng relasyon or may nangyayari sa loob ng pamilya. Disappointed ka, oh. Disappointed ka, my dear. Durug na durug ang puso mo. Bakit kaya? Walang pera? Okay, tingnan natin, my dear, bakit? Kasi normally, ang Ten of Pentacles, my dear, stable yan. Maganda yung energy na yan. And connected siya sa energy ng pera. So, posible na baka meron mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Pwede naman. Pero, may something na nangyayari sa loob ng relationship, meron nangyayari sa loob ng relationship at saka sa loob ng family. Okay, tingnan natin, my dear. Ano lang tayo ngayon? 8 cards lang tayo. Minsan meron tayong daily reading na 12 cards, minsan meron tayong 8 cards. At ngayon, 8 cards lang tayo, my dear. Okay, tingnan natin what is going on. Anong meron? As in, direct lang talaga yung message niya, my dear, na nakukuha ko. Disappointed ka sa pamilya, pamilya or sa relationship. Alam mo, pag dalawa to, pamilya at relationship, double whammy ka talaga today. Tingnan natin. Pero hopefully, isa lang doon. Kasi pag dalawa, bigat niyan. Tingnan natin. Next card. The King of Sword. Parang meron kayatang nalaman na. Kasi si King of Sword is energy ng knowledge. Kung walang knowledge, walang power. Bye-bye. Ay, anong nangyayari, Earth sign? What is going on? Puzzling na naman ang iyong reading. Puzzling. Paki-clarify po. Okay. May kinalaman nga sa pera, my dear. The Six of Pentacles. Okay. May confirmation ka ngayong araw na to, my dear. Posibleng may kinalaman sa pamilya or may kinalaman sa relationship. Pero may confirmation ka ngayong araw na ito. Okay? As in, madurog talaga ang puso mo and may kinalaman to sa pera. So, kung medyo titingnan natin ng mabuti, my dear,
Okay. So, ang Six of Pentacles, meron yan siyang binabalance. Teka nga, tingnan ko nga muna to na maigi. Hindi ko pa to nakita eh. Okay. Ito kasi kaya siya naging harmony is because tatlo dito, Three of Pentacles, Two of... Balance talaga siya, my dear. Okay, balance talaga tong card na to. So, there's a tendency na wala siyang balance. Kaya siya naging masaya tong card na to kasi dalawa, pares-pares eh. Ganda nung kanyang Actually, this is the Tree of Life. Tama ba ako? O, parang siyang ayos niya, parang Tree of Life, oh. Okay, so anyway, wag na natin i-discuss yun. Hahaba yung reading natin. So, dito tayo, my dear. So, we have here, yung binabalance ng ating Six of Pentacles is the Two of Pentacles and the Three of Pentacles. So, kung hinahanap mo kung nasaan yung yung Two of Pentacles at saka yung Three of Pentacles, hindi lang kasi ako nakatingin sa harap lang ng card, nakatingin din ako dun sa likod ng card. And this is the number 2, this is the number 3. Pwede din to na Ace of Pentacles to. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is yung malalaman mo ngayon is may kinalaman sa isang bagay na talagang pinipilit mong i-survive or iligtas. Posibleng may kinalaman sa relationship or may kinalaman sa pamilya. And then, hindi mo gusto yung nalaman mo kasi may Three of Swords ka dito. Posibleng nagkamali ka ng gusto mong iligtas. Or nagkamali ka ng iyong tinutulungan. And there's a tendency, my dear, na kaya ka nag-i-struggle as of this moment nang dahil dyan sa gusto mong iligtas. Yun ang nakukuha ko, my dear. Alam mo, yung buo ka ng buo, build ka ng build, tapos nagugulat ka, wala nangyayari na progress. Parang ano siya eh, parang sino yung naka-experience na dito na nagtrabaho ka sa ibang bansa, tapos padala ng pera dito sa Pilipinas, and then you expected mo, napanood ko to sa isang palabas sa yung magpakailan magpakailan ba yata yun kay Mel Kiangco o Mel Kiangco, okay? Anyway, correct me if I'm wrong. Padala siya ng pera sa Pilipinas, pero hindi man literal na ganun. I'm just setting some example. And then, expected niya, dahil ang tagal niya na nagtatrabaho, ang tagal niya na nag-e-effort, tumbling split, meron ng bahay. Ngayon, umuwi siya, isusurprise niya yung pamilya niya. Pag uwi niya, yung bahay, naitayo naman. Kaso, hindi pa tapos. Ang mahirap dito, yun dun sa kwento na yun, nagpapadala ng mga picture sa kanya na may kinalaman dun sa bahay. Yung pala, bahay ng iba, yung pinapadala. Okay, bahay. So, I can feel na parang may panloloko na nangyayari dito, my dear. Parang merong hindi nakaka-appreciate ng tulong na ginagawa mo or ng help na ginagawa mo. Parang gustong-gusto lang nung energy na yon na ma-stuck ka, na mag-balance ka ng mag-balance, na ayusin mo ng ayusin, and then kung sino man yung energy na yon na nasa area ng family and nasa loob ng relationship, wala siyang pakialam sa effort, wala siyang pakialam kung pagod ka na or kung ano yung gusto mong mangyari, wala siyang pakialam, my dear. And kaya nagkakaroon ka ng Three of Swords over here. Let me see, my dear. Next card. We have here the energy of the Eight of Cups. Ang Eight of Cups is detachment. And the Ace of Swords. Okay, dinalaw ka ni Ace of Swords ngayon. Ipapakita sa'yo ni Ace of Swords. Alam mo, gustong-gusto ko si Ace of Swords. Lately, nagiging paborito ko si Ace of Swords. Alam mo bakit? Kasi pag dinadalaw ka ni Ace of Swords, pinapakita niya sa'yo kung paano mo masusolusyonan yung problema mo, pero at the same time, may sakripisyo na kailangan gawin. At ang sabi sa'yo ni Ace of Swords, my dear, sa araw na to na, oy, Earth Sign, eto yung problema. Eto, nasa harapan mo na. Parang ganon. Kaya ang kailangan mong gawin is mag-Eight of Cups. Kailangan mong i-cut yung emotional. Kasi posibleng ang ginagamit sa'yo is emotional. Awa, pabiktima,
victim, kung ano man, kaya napapaikot-ikot ka. Okay? So, ngayong araw na to, may dear, inuutusan ka na i-cut mo na kung ano man yang nag-uugnay sa'yo sa tao na yan or sa energy na yan. Kasi definitely makita mo tong dalawang to, ito nang nanlilimos na yan. Yung isa dyan, hindi talaga deserving ng awa. Kasi kung makikita mo yung bulsa niya, meron naman laman. Okay? Ayun, meron siyang laman. I-search mo tong 6 of Pentacles, makikita mo meron laman yung bulsa niya. Ibig sabihin, may pera siya. May kakayanan siya na tulungan yung sarili niya, pero mas pinili niya manlimos, magmakaawa, sumandal sa'yo, hayaan na ikaw yung gumawa lahat ng trabaho. May kakayanan siya, my dear. So, hindi kagaya nitong isa na bakang kailangan na kailangan. Kaya nga, yung ating mga mata, dapat talaga mapanuri talaga. As in, mapanuri talaga. Kasi, alam mo, halos parehas na parehas sila. Halos parehas na parehas na nangangailangan ng tulong. Pero yung isa, hindi naman pala kailangan ng tulong. Okay? Nadali ka na naman. Eto na naman tayo. Okay, tingnan natin, my dear. Kumbaga paawa, no? Laging nagpapaawa, laging nangangailangan ng tulong, or kung ano man, pero hindi naman pala niya kailangan ng tulong. Or let us say, sige, kailangan niya talaga ng tulong. Pero not to the point na iaasa niya lahat sa'yo. Na ultimo siguro yung pagbabago ng sarili niya, ng buhay niya, yung transformation ng life niya, yung pag-abot niya sa tayog ng kanyang mga tagumpay, yung katuparan ng kanyang mga pangarap, ay iaasa niya sa'yo nang parang wala siyang gustong gawing effort para mangyari yung bagay na yun. Let me see, last 2 cards na lang tayo, my dear. Last 2 cards. Bigat ng reading mo today. We have here the energy of the King of Cups. Ay, alam mo na to. Kala ko hindi mo alam eh. Kasi ang King of Cups is energy of understanding. So, maunawain, maintindihin si King of Cups. Okay, yan siya. So, alam mo na. Probably may idea ka na noon, pero parang siguro nagbibigay ka lang ng benefit of the doubt. Parang ganon. Okay? Na parang, okay, magbabago ba to? Okay, maaawa din sa akin to. Pero ngayong araw na to, makikita mo talaga na wala talaga. Walang pagbabago. Okay? Kasama ng ating King of Cups, I see. Let me see. We have here the energy of the Page of Cups. Okay. So, ang energy ng Page of Cups is may kinalaman sa emotion. Actually, pag-aaral ng emotion. So, I think ngayong araw na ito, sa kabila ng 3 of Swords na nakukuha mo na confirmation, kasi hindi naman to naka-announce, my dear, pag dumating si Ace of Swords. Normally, nararamdaman mo na lang si Ace of Swords is more on parang spiritual awakening si Ace of Swords. Okay? Hindi siya naka-announce or naka-bundle. Ay, naka-bundle? Ano ba yun? Naka-paskil or naka-billboard. Ano ba naka-bundle? No? Ang gusto kong sabihin, naka-bandilyo. No? Kasi sa waray ba, pag sinabing bandilyo, naka-announce. Okay, kaya nasabanggit ko yung bundle. Nasa isip ko naman pera. No? Bundle. Isang bundle ng pera. Yun na nasa isip ko, my dear. Ay, bakit pumasok yung isang bundle ng pera? Baka may pera ka talaga, my dear. Okay, kaya nakaasa, sabagay hindi naman naasa sa ito kung wala ka naman talagang pera, baka may pera ka talaga. Okay, or nakikitaan niya na marami ka talagang pera or magaling ka talagang gumawa ng pera. Okay, so itong Ace of Swords na to, my dear, hindi to naka-billboard, hindi to naka-megaphone, hindi to malakas, hindi to naka-announce. So, itong nangyayari sa'yo ngayon is a sign of awakening kung nasaan yung blockage, which is may kinalaman daw sa isang tao na tinutulungan mo. Yun ang sinasabi over here. Ngayon, ang nangyayari is hindi mo siya pinapakita, pero nare-receive mo or nagiging mapanghusga, mapangmasid, mapangkilatis, no? You're observing, my dear. Ano nangyayari kung ano lumalabas sa bunganga mo? No, mapang-obserba. Yun ang nakukuha ko, my dear. Ino-obserbahan mo lang yung tao at hindi mo nagugustuhan yung kanyang kilos at saka yung kanyang action ngayong araw na ito. Ganun. Kung ano sinasabi. Bottom deck of the card is the energy of the Two of Wands. Mahihirapan ka ngayon, my dear, kasi
Possible na mahal mo tong tao na ito, importante sa iyo tong tao na to, pero malalagay ka, my dear, sa sitwasyon na kinakailangan mong gumawa ng desisyon para sa ikabubuti mo rin. Mahirap to, my dear. Wala ako sa lugar para sabihin ko anong gagawin mo. Pero sana, i-priority mo yung sarili mo. Na i-priority mo yung sarili mo, maawa ka sa sarili mo. Kasi walang ibang maaawa sa'yo kung hindi sarili mo lang din. Okay? So, my dear Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 17, 2026. I hope, my dear, na nakatulong yung ating reading. I hope na nagustuhan mo. And I have to go. Bye-bye. Bukas po ulit. Until next time. Thank you. Bye-bye.